Let us discuss concrete works for today, everyone. So what is concrete? So basically, concrete is a construction materials composed of cement. We have coarse aggregate, your fine sand, your water, and sometimes your chemical admixtures. So for our aggregates class, you have two types. We have the coarse aggregate and then we have the fine aggregate. When we say coarse aggregates, these are aggregates that are stones such as our gravel, granite, but commonly gravel. For our fine aggregates naman, we have the sand. Okay. For the chemical admixture that I will discuss that later. And then just to remind you again, guys, that concrete is strong in compression. Okay? So for example, this one, we have here our beam, and this one are your columns or your posts. Assuming we impose a load here in between, and assume that there is no rebar here in between. So what will happen? If the load will be increased here in the middle, there is a tendency that this slab here will fail. So what happens, as you can observe here, no, dito sa taas, compression siya sa taas. Yung fibers, parang hibla, kumbaga, or yung portion na to ng ating beam ay in compression. Kasi, for example, sa isang ruler, 'di ba, lagyan nyo ng load sa taas, magbe-bend. May imagine nyo yan na kunyari parang i-zoom type ninyo, mako-compress yung taas. Tapos sa baba naman, hindi ba? Kapag magbebend siya pababa, nababatak yung sa baba. Therefore, nagkakaroon doon ng tension. Now, ang concrete kasi is mahina siya sa part ng tension. That's why naglalagay tayo ng ating rebars kasi ito yung nagbibigay ng tension para sa ating structural member. Now, here are the loads or ito yung mga na-experience ng ating mga structural members. Compression, tension, parang hinahatak, bending, ayan, nagkakaroon ng pagbe-bend, no? Torsion, pag-ikot or pag-twist, shear naman is yung parang slide, yan, parang nag-slide or nagkaroon ng cutting dito. So it is concrete. Ayun, sinabi na rin natin kanina, meron siyang cement, water, aggregate. So Portland cement ang kadalasan. But we also have your pozzolan cement. So how do we do this one? Siyempre, kung may experience na kayo, no? Kunyari, may mga nagawa habang bata tayo, no? Yung inuuna natin yung dry ingredients. Ingredients, parang baking lang yan. Dry ingredients, which are the Portland cement, then your aggregates, what more? Sometimes you have your, what do you call this one? Admixture, sometimes. So, imimix lang natin yon. So, kung nakikita ninyo, no, kunyari, yung mga trabahador, ihahaluin yan, dry ingredients muna. Tapos, bubutasan sa gitna. Tapos, i-cover, lalagyan nila ngayon ng water. And then, kokoveran nila ng other, ano na, yung from gilid, igigitna nila, no? Tapos, kokoveran siya. Tapos, hindi nila agad hahaluin. Okay. Ano ba, bakit nga ba yung ganun, no? Hindi mo na nila agad hahaluin, hayaan mo nila doon. Tapos, kapag hinalo na nila, kung mapapansin nyo, mainit yung halo. Nagkakaroon ngayon ng reaction yung cement natin sa water. Okay. Ang tawag na din doon ay hydration. So, normally, ang naging itsura niyan is plastic to solid state pagdating sa concrete. Paano yun? So, kapag naghalo kasi kayo ng concrete, malapot yon. Tapos, eventually, after 2 hours, about 2 hours, depende sa panahon, magiging solid na yun or matigas. Okay. Now, habang tumatagal yon, nagiging niya na yung strength niya. So, typically, dapat around 28 day, medyo nare-reach niya na yung 90% ng dapat na strength niya. Ayan. Kaya tayo gumagamit ng compression test sa ating mga cylinders ng concrete. So kapag may mga buhos tayo, for example, meron nakaabang ng mga concrete cylinders dyan. Ano yung mga concrete cylinders na yan? Wait lang. Concrete cylinder ay, wait, hanapin ko. Like, nasa ibang slide kasi, no? This one. Okay. Supposedly, the bawat buhos natin, meron tayong concrete cylinder na nakaabang. Merong nasa tatlo. Ganun.
tatlo, anim, depende. Kadalasan din naman 8. Pang-extra yung other half. Okay? So, para saan yan? Kung sakali kasi na magpapatesting ka na, kakailanganin mo yung bawat isa niyan. For example, sa 7th day, after ng puring nyo 7th day, 14th day, at saka 28th day. Ipapatesting mo yan sa testing center. So hanggang sa mag-crash siya, no, lalagyan niya ng loads dito sa taas. Load sa taas, hanggang mag-fail yan, doon malalaman kung gaano kalakas na yung inyong binuhos. Yan. So, kapag tinest natin yun sa mga testing center, magbibigay yan ng result para sa ating FC prime or tinatawag nating compressive strength. Parang ito, as you can see here. May 3 days, no? Pwede rin yan. May 7, 14, 28. So, dapat habang tumatagal, lumalakas yan. Ito naman yung corresponding na compressive strength niya. So, ina-expect natin is malapit na dapat sa 100% na naging niya na yung strength niyan. Pero normally, may iba naman nasa 90% pa lang, mga ganun, depende. Okay. So, ang curing natin, first week to 10 days, ayan, important ang ating curing. Hindi siya pwedeng ma-freeze. Ito freezing, syempre hindi applicable sa atin ito. Most probably, baka benggit yan. Or to dry out. Hindi pwedeng sobrang matuyo. Kasi, magiging, ano yan, hindi po pwedeng bigla-biglang parang tuyo agad yung ano, or mailalagay niya sa extreme heat yung ating structural member. Kasi anong mangyayari? Kung mapapansin niyo may bagong buhos sa kalsada, akala niyo kinumagahan, matigas na. Pero in reality, parang sa steak lang yan. Kunyari, niluto niyo, no? Paghiwa ninyo sa loob, hilaw pa. Ganon din sa semento. Okay? Kaya ito, as much as possible, kinikip natin siya na ini-sprayan natin to ng water, ini-sprinklean mo yan sa ng water, ganun, para yung kanyang pagkakaluto or pagkakakure, may pantay-pantay. Ayan. Now, theoretically, sabi dito, if kept in a moist environment, concrete will gain strength forever. Ayan, masyadong matagal. Which is true naman kasi binuhusan mo, 'di ba? Tapos kung moist, may tubig everywhere, tapos all throughout the day, ganun, medyo mahihirapan siyang i-gain yung strength niya. Ayan, in practical terms, sabi niya about 90% magiging niya na sa first 28 days. Pero karaniwan at madalas, sa 28 pa lang, sobra-sobra pa na na-reach niya na. Sobra pa dun sa dapat na strength niya reach niya. Again, concrete has almost lang, no tensile strength. Kasi nasa 10 to 15% pa rin ng compressive strength yung kanyang tensile strength. Kasi kapag ka naging no tensile strength yan, for example, yung isang bigay, yung isang sample nyo, di kung dinapuan mo lang, nilagyan mo lang ng isang cellphone yan, pinatungan mo, di wasak agad, ganun. Hindi naman siya ganun eh. So still, meron pa rin naman siyang tensile strength, pero hindi ganun kalakas. Now, it's very important na yung proportion ng ating ingredients, pati environment, ay crucial. Isa sa mga indicator niyan is yung ating tinatawag na water-cement ratio. Yung ratio ng ating tubig sa ating semento. So, minimum natin dyan, 0.3 siya by weight, yung water to cement ratio natin, para sure natin na in contact lahat ng cement particles. Para siguraduhin natin na hydrated lahat ng particles ng cement. Ngayon, ang typical kasi naman na values, para masabi mo na workable, yung consistency ng ating semento is dapat nasa 0.4 to 0.6 na range. Hindi pwedeng sobrang basa, hindi naman pwedeng sobrang lapot. Now, yung water to cement ratio na tinatawag natin, what if? For example, imagine niyo na lang, water to cement ha, kung ang dami ng water ninyo ay 2 over, ang cement lang ninyo ay 1. Kunyari, parang 2 cubic or hindi, yung ano lang, ratio na lang, 2:1, dalawang water sa isang semento. Anong mangyayari? Masyadong basa. Okay? What if 1/10, 1 portion of water to 10 na cement, anong mangyayari? Sobrang tuyo naman. Okay? So, kaya dapat importante na mag-gain natin yung necessary na ratio. Okay? Again, gaya ng sabi natin kanina, components na ay concrete. Ayan. Fine aggregates, coarse aggregates. Pag tinanong kayo, anong mas magandang gamitin? Round gravel or crushed gravel? So, pipiliin natin class ang crushed gravel. Why?
Kasi ang crushed gravel, may kanto-kanto yan. Unlike kapag round, hindi ba? Sabihin mo, pag lagyan mo ng semento, do part of it ma-absorb. Pero may test na kasing ginawa dyan na mas marami kasing surfaces na kakapitan yung ating cement compared sa ating round. Kasi may possibility na hindi man totally dudulas, pero parang ganun kapag masyadong makinis. Siyempre, water, importante yan. Tingnan nyo yung mga mamaya, may project kayo, kinukuha nila yung water mula sa dagat, no? O di nayari na. Kadaming asin nun. Okay. So, chemical admixtures. Ang chemical admixtures naman, mga materials to na ina-add, parang add-ons dun sa ating cement. So, it's either powder form or in liquid form. Normal dosages ng admixture is hindi, less than lang siya ng 5% ng mass ng ating cement. Yan. So, ano yung mga iba't ibang klase? Meron tayo accelerator, retarder, entrainments, corrosion inhibitor, para hindi daw maiwasan ang pagkakaroon ng corrosion dun sa ating mga rebars. Meron din tayong mga working agents. Ayan. Ano yung mga yan? Ano ginagawa niya? Nire-reduce niya yung water. Okay. Ang isang example niyan is itong super plasticizer. Ang super plasticizer, ang gagawin niya dun sa semento nyo, kahit konti lang yung kanyang tubig, okay? Nire-reduce niya yung tubig na meron dun sa ating halo para maging workable siya. Pero, napakalakas naman nung semento na gagawin niya. Hindi kailangan na sobrang daming water para maging workable siya. Siya mismo ang mag-aalis kung magbabalansehin niya yon. Tapos magiging workable yung ano mo. Very high. Kadalasan ginagamit to, very high strength concretes. Retarders. Okay, retarders, hindi naman ibig sabihin yan pampabaliw ng semento. Retarded yon. Yan. Ang ginagawa niyan, ini-slow niya yung set of concrete. For example, ready-mix concrete ang gagamitin nyo. Ang layo ng job site ninyo from the batching plant. Batching plant, doon yung hinahalo. Tapos transit mixer, dire-diretso yung halo ninyo. Kunyari, ang location nyo is Tuguegarao job site. Ang panggagalingan ng halo nyo, Isabela. Sa haba ng biyahe nun, malamang sa malamang, no? Magkakaroon na ng ma-overmix na yung inyong halo, masyado na siyang matigas. So, hindi na siya magiging workable. So, ano gagawin ng retarder? Pababagalin niya yung pagsiset ng concrete. Ayan. Pero, pababagalin niya, so pagdating sa job site, workable pa siya, okay pa. Hindi siya mare-reject. Okay. Accelerator naman, ini-increase niya yung rate of strength gain and to decrease the initial setting time. Pampabilis na ma-cure. Yan, yung accelerator naman natin. Kaya no, very crucial yung ating project, pwedeng ganun. Naniwala kayo sa hindi, meron tayong mga ganyan class, 3 days pa lang, pag hinaluan nyo, tapos pwede nang padaanan ng iba't ibang klaseng equipment. May ganun. Pero sobrang mahal. So, ito yung mga classes ng concrete. Paano kinaklasify yan? From AA to P, base siya sa ating, depende sa strength niya. So, this one is in English unit, ito naman is in SI. PSI to, ito MPA. So, kadalasan pag sa site, ganito naka-PSI. Pag-order ka, no? So, for AA, kunyari, 4,000 PSI, mga ganon. Ayan. Ito, depende sa klase. So, ito yung mga usage na meron tayo. AA concrete, saan ginagamit yan? Water tank, septic tank, o diba? Napapansin nyo, yan yung siguro. No? Pag AA concrete, matindihang buhos to, yung talagang walang tagusan ng tubig, no? Pero, syempre, sa iba, dinadaya yan dahil sa nagtitipid. Class A concrete, ito kadalasan naman sa ating mga reinforced structural member. May slab, may beam, may wall, ganyan. Sa Class B, kadalasan sa mga slab on grade or structural members that are in contact with the ground. Okay? Class C concrete for all concrete not reinforced except indicated naman. And Class P is for slab on grade subject to vehicular load and as indicated or specified. So, kung titignan yung baba, no? Baka mamaya, ano lang yan, paradahan mo lang ng bisikleta mo, mga ganon. Okay. Hot weather concreting, ano naman to? Okay. Sabi dito, concrete shall be produced at a temperature such that its maximum temperature at discharge will not exceed the specified maximum allowable concrete temperature. So, anong gagawin? Kunyari, sobrang init ng lahat, di ba? Kadalasan ginagawa nila, sinishadean nila, o nilagyan ng shade yung aggregates, di ba? Parang binibaby.
Sprinkling water on coarse aggregates, ginagawa rin yan minsan. Using chilled water, ayan, hindi ko pa nakita na ginawa yan sa atin dito sa Pinas. Ay, inumin na lang ng trabahador kasi ilagay doon. Lalo naman to, cheap or shaved ice, di ba? At lalong-lalo to liquid nitrogen. Ayan. Kasi napakamahal ng liquid nitrogen. Now, pagdating kasi sa batching plants class, automatic yung mga yan. Parang remote or ano na yan, through computer na yan. Ang ginagamit naman nila dyan, depende sa kailangan mo na strength ng concrete, yun yung ipoprovide nila sa'yo. Pag nahalo na nila yun sa batching plant, diretso karga na yan sa ating transit mixer para sa ating, ayun, yung ready mix concrete at tinatawag. Okay, tapos i-deliver na yan sa ating job set. Ito example nito, mano-mano, no? Pero I think this is, sa testing center. Ayan. Kasi one bagger mixer, tapos titimbangin mo, di ba? Ayan. Pero minsan pumaselan, ganyan. Okay. So, ready mix concrete, ayan, dapat nagko-confirm siya sa ASTM C94. Ginagamit yan sa commercial establishment. Dine-deliver yan in plastic state. Hindi pwedeng solid state. Pag solid state, rejected yan. Okay. So, dapat sufficient capacity. Ayan. Okay, ano naman yan? Ready mix concrete, wala ka nang problema. Automatic na yan. Kapag yan nagka-problema, for example, sa testing, magre-redeliver or magkakaroon ng penalty ito. Hindi po pwede kasi na mag-deliver siya sa inyo. Ang request yung 4,000 PSI, ang dineliver 600 PSI. Nalaman nyo after ng testing, yari sila dyan. Okay, now, itong slump. Ayan. Tatawag natin proportioning, measurement, and mixing. Slump shall be determined in a conformance with ASMC 143. Okay. Provided the required strength is obtained. Etong slump na to, ang itsura niyan ay ito. Okay. So, meron tayong tinatawag na slump cone. Yung slump cone na yan, that's one. Okay, mamaya natin pag-usapan itong minimum slump. Okay. Yung slump na yan, nagkakandak tayo ng slump testing dyan. So, dito muna tayo sa materials. This is your slump cone. Ito yung kanyang dimension. Ang size niya is 20 cm daw siya sa base, sa baba, tapos 10 cm sa top with a height of 30 centimeters. Foot pieces can be fixed to the clamp. So, minsan, meron clamp yan dito para i-attach sa plate to make sure na walang lalabas sa baba. Ayan. Now, we also have what you call a tamping rod. Yung tamping rod na naman na yun, simple lang yun. 16 mm diameter yun, 16 mm na bakal, na 600 mm ang haba. Pero, hindi siya yung makinis ito ha. Round bar ito, round bar. So, ano nga bang gagawin yan? Paano ginagawa ang slump test? Makikita kasi dito sa slump test kung tama ba yung ginamit na ratio, yung water cement ratio sa ating semento. Siyempre, dapat makita din na ano yan, na consistent. So, for example, ito, no? Bubuhusan natin to 1/3 muna. Yung sa halo natin, for example, may prepare to for slab, nagbuhos na kayo, may extra dapat yan. Or dapat maglagay din na kayo dito. So, 1/3 nito pupunuin dito. Tapos, itatamper ninyo, parang isisidsid nyo. Tusukin nyo siya ng 25 times. After nun, another buhos hanggang dito, another 1/3. Tapos, tusok-tusukin ulit ng 25 times. After nun, punuin nyo na. Ayan, ile-level ninyo gamit yung inyong rod. Asa na yun? Ito, parang gagamitin nyo to para pagpantayin. Tusok-tusukin nyo muna ng 25 times, tapos saka nyo pagpantayin gamit nito, ha? Isa-swipe nyo lang o slide nyo lang naman dito sa top yan. Tapos, ang gagawin ninyo is iaangat ninyo yung cone. Siyempre, giangat nyo yan, itabi nyo siya. Kasi yun yung magiging basis natin. Ayan. So, binaliktad nyo, nandito na yung rod, andito yung ating cone. Susukatin nyo ngayon dito yung pagbagsak niya. Kung makikita niya dito, I believe this one is okay. Dito, grabe. No? Mukha siyang dumulas pababa. Para siyang na-deflate, parang ganun. So, ito yung mga ina-allowance natin. Ang minimum slump daw, ang pinakamababa na pagbaba niya is 75 mm. At ang maximum ay 100 mm. Para sa ating walls, columns, basta may maximum na thickness na 200 millimeters. Okay? The others naman, minimum 50 mm, tapos maximum slump niya dapat 75 mm.
Ganun lang yun. Okay, ayan. Ganito ang actual slump. Isusukatin nyo kasi yan dito. So, placing of concrete, ano ba to? Okay. Sa mismong buhos naman na to, syempre, dapat free from dirt, ready na yung subbase, mga ganyan. Minsan pa nga, ano yan, ini-sprayan nila ng water. Ini-sprayan nila ng water para sure na walang mga ali-alikabok dyan. Okay. Paano tayo nagko-compute ng volume ng concrete? Madali lang naman. Volume, di ba? Length times width times height. Pero as estimator, depende sa inyo. Minsan, ang ginagawa dyan is, nagbabawas sila ng less na 5% dun sa total volume pag nagko-compute ka ng concrete kasi ina-assume natin na yung 5% na yun ay inookupahan ng bakal. Pag pouring on vertical structures naman, kadalasan, ang buhos natin, depende ha, syempre sa design natin or sa plano, nasa 2.4 meters. Kasi yung typical na haba ng ating phenolic plywood or phenolic board. That's 8 feet. So, 4 feet by 8 feet, ganun yung ano natin. Ang taas niya, 2.4. Syempre, sasagarin mo na para iwas dugtungan. Ito, for example, ganyan, standard height. Bonding of concrete. Ayan, meron tayong tinatawag na bonding agent na concrete epoxy. Nakikita nyo to kadalasan ng class. Kunyari sa kalsada, meron tayong dowel. Meron tayong dowel, yung parang nakatuhog, pang final destination ba yung nasa gilid. Kunyari, one lane parang nabuhusan, tapos may bakal na nakausi sa tabi. Meron kasi ibang gumagawa, hindi nila inaabang yon. Pagka magpapahabol sila ng dowel, ang ginagawa nila, dinidrill nila yung sa gilid. Tapos, papasukan nila ng dowel or yung round bar ninyo. Siyempre, um, hindi naman po pwede na basta itusok mo lang yun. Igagalaw at gagalaw, parang walang kwenta, di ba? So, ang gagawin nila is lalagyan ng concrete epoxy yung dulo ng rebar na yun. Tsaka mo ipapasak pa loob dun sa drinilan mo sa gilid. So, after 25 to 30 minutes, ay, okay na yan. Maano na yan, magiging okay. Pero sabi niya, usually apply their connection 25-30 minutes prior to contact of concrete. Pero normally okay lang yan, diretso na. Tinutusok na kagad doon. Baka kasi meron yung ibang make sure na parang sobrang basa pa siguro, pinapalawpot pa and all, pero just make sure na hindi na talaga siya gagalaw. Dinediretso na kasi yan. Yan. Siyempre dapat malinis yan prior to pouring. As much as possible, ganito ang lane ng ating electrical ha. Hindi yung tinapos yun na yung slab tsaka maglalagay ng electrical. Protection naman pagdating sa concrete pouring, syempre meron tayong ginagamit na mga plywood. May mga bago ngayon, like GI sheet, kung makikita ninyo, puro bakal, hindi kahoy ginagamit kasi nga napakamahal ng kahoy. Ginagamit natin yung mga forms na yan para maiwasan ang pag-scatter or tinatawag natin na um, yung ongoing yung buhos tapos biglang umuka. Okay. So, mabubuhos yung concrete, sayang, di ba? So, tsaka pang-eliminate din natin ng honeycomb, dapat makinis. Yung ating magiging forms niyan. Minsan, ang support naman ng ating mga forms naman is meron tayong mga GI pipes na nilagyan natin ng clamps, mga scaffoldings din. So, these are your concrete. Ito yung machine. Dito nilalagay yung, dito yung concrete. Tapos, napapasa pa ganun. Diba? Okay, papasa pa ganun. Ay, hindi. This is, dito, yun yan. Tapos, minsan nilalagay dito. Okay. So, diyan papasa yan. May pump dito. Tapos, ipapasa pa ganun yung ating concrete. Meron namang boom type. Ano naman yung boom type? Kadalasan ginagamit yan sa mga condo, yung mga high-rise. Kasi nga, yun yung kaya niyang abutin, no? Yan, yung buhos na yan, dadaan yan pa ganun. You also have your combination of line pump and boom type. As you can see here, meron yung line pump, dyan tataan yung semento, tapos naka-boom siya dun sa dulo. Concrete placing, ayan, ganyan siya. Okay, dapat nakabota ha, hindi pwedeng di nakabota trabahador dyan. Vibration. Okay, dito, pag ganito ang mga halo nyo class, minsan, madalas, ginagamit natin yung vibrator. So, yung vibrator niya ang impulse yan ay not less than 6,000 impulse per minute when submerged. So, ang tamang pag-vibrate niyan, hindi pwedeng kung sino-sino gumawa niyan, no? Dapat skilled. Ang gagawin niyan, itutusok lang zzz, 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 gaganon lang yan. So, hindi pwedeng zzz, yan, dire-diretso dito. Anong nangyayari? Yung ating bato pupunta sa ilalim, tapos lahat ng cement mixture natin nasa taas. So, nang mangyayari, magkakaroon tayo ng honeycomb, o kaya naman, lahat ng bato muna sa ilalim, hindi okay yun. Yan.
Ayan. So, minsan naman mayroong manual vibration na ginagawa. For example, may, ano ka, taas ng poste mo. Siyempre, hindi mo mababibrate yun. Ang lalim mo. Baka mamaya sumabit pa yung vibrator mo dun sa RSB natin. So, anong gagawin? Ginagamitan natin ng rubber mallet or rubber hammer. Kaya makikita ninyo, mayroong ibang trabahador na tinutoktokan minsan yung ano, yung plywood o yung formworks ninyo kapag katapos ng buhos to make sure na nababibrate din kahit papano at maiwasan ng honeycomb para mag-settle ng maayos yung ating concrete. Okay, yung cement natin, ganyan. Finishing, leveling of concrete, ayan. Okay, sumusunod na yan. Kapag nagba-vibrate ka, nag-auto-level din naman yan. Ano pa? Ito yung concrete vibrator natin. Bagong-bago pa siya dito. So, hindi natin mahanap yung dulo saan ginamit, no? Baka hindi, wala dyan. Ayan yung sampling. Ito yung kanina. Yung sample sa atin, normally nasa at 8 test cylinders. Depende kung anong i-require ni, ano, ni RQ o kaya ni engineer. So, yung apat dun, yung kalahati dun is spare lang. If in case, yung pinapunta nyo sa testing, nag-fail. Just to check lang kasi baka mamaya na mishandle lang yung materials or yung samples o di at least merong pang check lang. Kunwari naman, meron naman sementado na to, no? I-check natin kung na-meet ba nung semento. Wala tayong ibang ang tawag dito, cylinders o samples. Ang gagawin natin, kakaroon tayo ng coring na tinatawag. Yung coring naman na yan is bubutasan nila gamit itong equipment na to or tools na yan. Bubutasan nila yung ating nilagay na mismong cement. Yan. Tapos dadalhin sa testing yung semento na nakuha mula doon sa butas na yun. Ayan. Concrete cylinders, curing of concrete, ayan. Basahin natin ha. Curing is the period of time from consolidation to the point where the concrete reaches its design strength. Cured na yan kapag na-meet niya na yung design strength niya. So during this period, you must take certain steps to keep the concrete moist and as near as 73 degrees Fahrenheit. Ayan, convert yun in Celsius, no? As practical. So the properties of concrete such as freeze and thaw resistance, strength, water tightness, wear resistance, and volume stability cure or improve with age as long as you maintain the temperature and moisture and temperature conditions favorable to continued hydration. Okay. So, ano ba yung nangyayari dyan? So, normally, nasa 3 days to 2 weeks bago nyo masabi na cured na yung inyong mixture. Ayan. When 70 compression test cylinders, representative of parts of a structure already placed, ayan, dapat 28 day na-reach na yung ah 90% ng kanyang design check. Sabi niya, indicate that 28 day checks may be less than, maybe, depende kung saan nilagay or depende dun sa sitwasyon or environment ng ating structural member. Now, ang yung ginagawa natin, gumagamit tayo ng curing material gaya ng burlap, plain or polyethylene coated burlap. Anong ginagawa dyan? Niyayakapan yan dun sa ating concrete structure tapos ini-sprayan ng water. Bakit? Kasi nga po, ayaw natin na bigla-bigla lang siyang matutuyo. O sa sobrang init ng panahon, yung labas niya, sobrang matutuyo, tapos magkakaroon na siya ng crack. Eh, sa loob niya, hindi pa naku-cure. Ayan, may burlap. Kasi kala nyo, okay na yan, di ba? Eh, kakabuhos lang. Hindi pa siya okay. Yan. Cleaning, syempre, it's very important to clean or mag-organize your job site para malinisan, matanggal yung mga dumi-dumi. So, that's all for today, everyone. And I hope you'll review this slide of. Okay. So, have a good day. Thank you, everyone.